at babala! Dahil sa kanyang pagtitiis, lakas loob at tapang ng puso, nakakita siya ng di mabilang na kaibigan at pagmamahal sa kapwa, bata man o matanda, at maging anong uri ng tribo ay nagkakaisa na humahanga sa kanyang ginawa. Maraming mga malalaking personalidad sa pamahalaan, ang magbigay-pugay at nagnanais na makilala siya, at maging ang mga militar na dumaan sa matinding pagsasanay, ay napahanga sa kanyang lakas at tapang, walang takot na dumaan sa anumang lugar na mapanganib, hindi hadlang ang masamang balita tungkol sa mga lugar na may masasamang nakalipas na pangyayari, lalo na sa lugar ng Mindanao, subalit hindi niya inaasahan na sa lugar na kanyang pinangangambahan, ay doon niya matagpuan ang pagmamahal at paghanga, na hindi pa niya naranasan sa buong buhay, mga ngiti ng pag-asa, mga kaibigang hindi kilala ang pangalan, binahagi ang mapagbigay na puso ng tunay na Pilipino, nag-aalok ng pagkain at nagbibigay ng parangal, bilang pag-alaala sa kanyang pambihirang tagumpay, doon sa malayong lugar niya nahanap ang tunay na mga pusong Pilipino, na may pagmamalasakit sa hindi kilalang kapwa, at hindi na natatandaan pa ang nakalipas na pagod at pangamba. Dahil ito ay natabunan na ng ligaya na dulot ng pagmamahal mula sa mga mabubuting komunidad, suriin ang napaka-relatable na paglalakbay na maihahambing para sa buhay ng isang pananampalataya at paglalagay sa daan tungo sa kaharian ng Diyos. Si Ferdinand de la Merced, isang Pilipinong looper na naglalakbay hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon, nagpapaalala sa atin ng ating lakas, pagkakaisa, at pagmamahal sa bayan. Makikita natin na ang kanyang pangarap ay mas mahalaga pa sa kanyang buhay. Pangarap na may 10% lang ang pag-asa na matutupad. Maaring magpahamak at mabibigo, walang nakakaalam kung ito ba ay wastong desisyon ng buhay. Kung titingnan sa umpisa, para siyang mawalan ng mabuting pag-iisip. Naglalakad na walang pinagkaiba sa isang taong grasa. Nanganganib na alipustahin at itatakwil ng kanyang kapwa. Walang naniniwala sa kanyang pangarap. Maaring pinagtawanan ng marami, maging sa kanyang kaibigan at kamag-anak. Walang pag-aalala kung ano ang maaring mangyayari sa kanyang buhay, sa panahon ng paglalakbay, gabi at araw, walang masisilungang kakilalang kaibigan, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Nasusunog ang mukha sa init ng araw. Nangangitim ang kulay ng balat, at kumakapal ang kalyo ng mga talampakan. Sa umpisa ng kanyang paglalakbay, ay walang nakakaintindi sa kanyang layunin. Alam niya na parang butas ng karayom ang kanyang pagdadaanan, upang magtagumpay sa pangarap. Paglalakbay na walang baong pagkain, at sapat na pera sa bulsa. Hindi iniisip ang nagbabantang gutom sa daan, bawat nakakita sa kanya ay hindi nakakaunawa kung ano ang kanyang pakay sa paglalakad, na dala-dala ang bandila ng inang bansa. Ngunit bakit nakikitang masaya habang naglalakad sa mga lugar na mapanganib, at mga bundok, na maaring may mga masasamang nilalang nang nag-aaligid? Anong uri ng pag-iisip mayroon si Ferdinand na wala sa iba? Bakit niya naiisipang lakbayin ang daan mula Batanes hanggang Jolo? Ang kwento ni Ferdinand de la Merced ay isang testamento sa diwa ng Pilipino. Sa bawat paghakbang sa kanyang paglalakbay bilang isang Philippine looper, ipinakita niya ang lakas ng loob, determinasyon, at ang walang humpay na paghahabol sa kanyang pangarap. Siya ay isang inspirasyon sa ating lahat, patunay na walang imposible kung mayroon tayong puso at dedikasyon. Si Ferdinand de la Merced, isang pangalan na ngayon ay sumisimbolo sa pag-asa at positibong pagbabago. Ang kanyang paglalakbay bilang isang Philippine looper, ay hindi lamang tungkol sa paglalakbay sa iba't ibang lugar, kundi tungkol sa paglalakbay tungo sa mas magandang kinabukasan. Sa bawat komunidad na kanyang dinadalaw, nag-iiwan siya ng bakas ng inspirasyon at pag-asa. Sa kanyang paglalakbay bilang isang Philippine looper, ipinakita ni Ferdinand de la Merced ang tunay na diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Sa bawat pagsubok na kanyang nalampasan, ipinakita niya ang katatagan ng ating lahi. Siya ay isang bayani sa modernong panahon, nagpapaalala sa atin na sa pagtutulungan, walang imposible. Ang pangunahing aral sa paglalakbay ni Ferdinand, maaaring matutukoy natin sa paglalakbay ni Ferdinand Magellan.
na pagiging posible ng paglalayag sa buong mundo. Ang paglalakbay ni Magellan ang nagpatunay na ang mundo ay bilog at maaaring ikutin sa pamamagitan ng paglalayag. Sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran, na nagbukas ng mga bagong oportunidad sa kalakalan. Ang kanyang paglalakbay ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga eksplorador na maglayag at tuklasin ang iba't ibang bahagi ng mundo. Ang paglalakbay ni Ferdinand de la Merced ay nag-iiwan ng mga aral na maaaring iugnay sa paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Natuklasan niya ang mga bagong daan patungo sa iba't ibang lugar. Sa ating paglalakbay espiritual, maaaring kailanganin nating tuklasin ang mga bagong paraan upang mas mapalapit sa Diyos. Hindi laging madali ang landas, at maaaring kailanganin nating lumayo sa mga nakasanayan, upang matagpuan ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Ang kanyang ekspedisyon ay dumanas ng matinding pagsubok, kabilang ang gutom, sakit sa katawan at pagod. Ito ay nagpapahiwatig na sa ating buhay Kristiyano, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok at hamon sa buhay at pananampalataya. Ngunit sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pananalig sa Diyos, maaari nating malampasan ang mga ito at maging mas matatag sa ating relasyon sa Kanya, katulad ng tibay na pananalig ni Ferdinand. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang ibahagi ang ating pananampalataya sa iba. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng ating mga salita, gawa, o simpleng pamumuhay na nagpapakita ng pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Subalit dapat nating tandaan, na hindi lahat ng ating pagsisikap ay magbubunga ng tagumpay ayon sa ating inaasahan. Ang karanasan ng Philippine Looper ay nagtuturo sa atin, na ang paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos, ay nangangailangan ng pagtuklas. Ang bawat paghanga mula sa kapwa, ay isang mahalagang bahagi ng Kristiyanong pamumuhay, at nagpapahiwatig sa isang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, kung paanong ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ginawa ninyo ito sa akin. Sa kanyang tagumpay, mahalaga na manatili siyang mapagpakumbaba, at kilalanin na ang kanyang kakayahan at lakas ay nagmula sa Diyos. Ang kanyang kwento, ay nagbibigay inspirasyon at pagbabahagi ng mabuting balita, at pagbibigay ng pag-asa sa iba, lalo na sa mahalagang misyon ng mga Kristiyano. Ang kanyang tagumpay, ay higit pa sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, mahalaga na pinahalagahan niya ang bawat karanasan, aral, at relasyon na nabuo niya sa daan. Katulad ng buhay Kristiyano, ay hindi lamang tungkol sa pagdating sa langit, kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa bawat araw na ipinagkaloob sa atin. Pagkatuto sa mga karanasan, at pagiging instrumento ng Diyos sa mundo. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maglingkod, magmahal, at lumago sa pananampalataya. Sa madaling salita, ang tagumpay ni Ferdinand, ay nagpapakita na ang kaharian ng Diyos, ay hindi lamang isang destinasyon, kundi isang paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng paglilingkod. Ang kanyang paglalakbay, ay tiyak na puno ng pisikal, at mental na hamon, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pagpupursigi, narating niya ang kanyang layunin. Ang paglalakbay sa kaharian ng Diyos, ay nangangailangan din ng matibay na pagtitiyaga, at katatagan, sa harap ng mga pagsubok, tukso, at paghihirap sa buhay. Sinasabi sa Biblia na ang nagtitiyaga hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang paglalakbay patungo sa Diyos, ay nangangailangan ng ganap na pananampalataya, na siya ang magpapatnubay sa atin. Kahit hindi natin nakikita ang buong daan, ang pananampalataya ang nagiging ilaw sa dilim at tibay ng paniniwala. Ang paglalakbay ni Ferdinand de la Merced, ay isang maaring makita bilang isang makamundong paglalarawan ng espiritual, na paglalakbay ng isang tao patungo sa kaharian ng Diyos. Sa kanyang paglalakbay, natutunan ni Ferdinand de la Merced na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang matatagpuan sa langit, kundi pati na rin sa puso ng bawat tao. Sa bawat komunidad na kanyang dinadalaw, nakita niya ang mukha ng Diyos sa kanyang kapwa. Naway tularan natin ang kanyang pagmamahal at paglilingkod sa ating bansa, upang sa gayon ay makita rin natin ang kaharian ng Diyos sa ating paligid. Ang paglalakbay na ito, ay isang paalala na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. Kahit na hindi natin lubos maintindihan ang kanyang mga pamamaraan. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito.
Ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.